Ang lihim ng 20 taon, movie recap. Minsan, ang pinakamalaking lihim ay nasa loob lang ng sarili nating tahanan. Handang-handa na ba kayong malaman ang katotohanang nakabaon sa loob ng 20 taon? Samahan niyo akong hukayin ang misteryong bumabalot sa buhay ni John Ho at ng kanyang kuya. Ito ang JJ Tagalog Movie Recap. Ang pagdududa at ang lihim sa binti. Biglang napansin ni John Ho na ang bukol sa kaliwang binti ng kanyang kuya, na nandoon na sa loob ng 20 taon, ay biglang lumipat sa kanan. Lubos siyang nagtaka at hindi niya napigilan ang magtanong. "Kuya, bakit nasa kanan na ngayon ang bukol mo?" Tumingin ang kuya sa magkabilang binti, tumigil sandali, at mabilis na sumagot na nagkakamali lang si John Ho. Dali-dali, ibinabalik niya ang bukol sa kaliwang binti. Bagamat nagduda ang nakababata, hindi na siya nagtanong pa at nagpatuloy sa pagkain ng jahangmayen. Ngunit pagsapit ng gabi, ang kuya, na hindi kailanman lumalabas tuwing madaling araw, ay tahimik na umalis ng bahay sa hating gabi. Nagising si John Ho sa ingay ng pinto. Pero dahil sa antok, ibinalik lang niya ang ulo sa unan at muling natulog. Ang lihim na paglalakbay. Kinabukasan, parang walang nangyari, muling lumitaw ang kuya sa kama. Naramdaman ni John Ho na may malaking kakaibahan. Kaya habang nag-aalmusal, sinubukan niya itong yuzain kung saan ito pumunta kagabi. Ngunit mariing sinabi ng kuya na natulog lang siya at panaginip lang daw iyon ni John Ho. Medyo naniwala si John Ho, pero may pagdududa pa rin. Sigurado siyang nakita niyang wala ito sa kwarto. Kaya para malaman ang totoo, nagkunwari siyang nag-aaral sa gabi. Nang makitang matutulog na ang kuya, mahinaon siyang umubaob sa mesa. Pero pagsapit ng hating gabi, ang kuya ay nakatayo na sa kanyang likuran. Kinuha nito ang mekanikal na lapis sa mesa at, puno ng galit ang tingin, mabilis na inundayan ang mata ng kapatid. Nang makitang walang reaksyon si John Ho, mahinahon itong umalis ng bahay. Pagkalabas pa lang ng kuya, biglang dumilat ang mga mata ni John Ho. Tama, nagkukunwari lang siyang tulog. Ang pagtuklas at ang katotohanan ng binti. Agad siyang sumunod at sinundan ng kuya. Buti na lang at hindi siya napansin. Ngunit nang masigurong walang tao sa paligid, biglang, lumakad ng normal ang kuya, na parang walang sakit o kapansanan. Namangha si John Ho. Habang naglalakad, tila may kumpas at kumpiyansa ang kuya. Dito na naramdaman ni John Ho na may malaking lihim itong itinatago. Nang sumakay sa taxi ang kuya, sumakay din agad si John Ho sa isa pa at nagpahatid sa naunang sasakyan. Bumaba ang kuya sa isang madilim na eskinita. Tahimik na sumunod ang kapatid. Sa pinakaloob ng eskinita, huminto ang kuya. Sumilip si John Ho, at nakita niyang may dalawang lalaking tumatawag sa kanyang kuya bilang pinuno. Hindi siya makapaniwala. Ang tahimik at mabait niyang kuya ay may mga tauhan pala sa labas. Pero nang titigan niya ng mabuti, napagtanto niya, ang dalawang lalaking iyon ay ang mga pulis na nag-imbestiga sa pagkawala ng kuya ilang buwan na ang nakalipas. Ang nakaraan at ang pagkawala. Ilang buwan na ang nakalipas nang lumipat ng bahay ang kanilang pamilya. Pagdating ni John Ho sa bagong bahay, agad siyang nakaramdam ng kakaibang pamilyaridad. Parang dati na siyang nakapunta roon. Dahil sa paulit-ulit na pagkabigo sa pagsusulit, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman sa pag-iisip, at araw-araw ay kailangan siyang uminom ng gamot. Iba ang kuya niya, matalino, masipag, at nagtapos sa isang kilalang unibersidad. Siya ang perpektong bayani ni John Ho. Ngunit isang taon ang nakalipas, dahil sa isang aksidente sa sasakyan, napinsala ang kaliwang binti ng kuya. Sa araw ng paglipat, tinanong siya ng tagabuhat ng gamit ng kakaibang tanong, "Yung kanina ba ay kuya mo? Sigurado ka bang kuya mo siya? Hindi ba kayo magkamukha?" Naputol lang ang usapan nang dumating ang kuya. Ngunit pagsapit ng gabi, nahuli ng ilang lalaki ang kuya habang pauwi. Nakita ito ni John Ho at agad siyang humabol. Mabilis niyang tiningnan ang plaka ng sasakyan at paulit-ulit itong binigkas sa isip. Sa pagkalito at gulo ng isip, ibinigay niya sa pulis ang numero ng plaka. Pero ang sabi ng pulis, walang ganoong plaka. Inakala pa nitong hindi siya uminom ng gamot at malabo ang kanyang isip. Galit na galit si John Ho. Sigurado siya sa nakita, 0708911, itim na van. Dahil sa ganitong uri ng kaso, karaniwang humihingi ng ransom ang mga dumukot.
Ngunit makalipas ang ilang araw, wala pa ring balita. Nawawalan na ng gana ang pulis. Ngunit nang halos sumuko na sila, bumalik ang kuya, matapos ang 19 na araw, ligtas. Nang tanungin ng pulis, hindi niya maalala ang mga nangyari. Sabi ng doktor, may dissociative amnesia siya. Ang lapis at ang pagpapanggap. Mula nang makabalik ang kuya, lalo pang naging kakaiba ang kilos nito. Dito na nagsimulang magduda si John Ho, hindi na ba ang tunay niyang kuya ang taong ito? Baka napalitan ito ng iba. Patuloy siyang sumunod ng palihim sa kuya. Ngunit sa pagliko niya sa isang kanto, biglang naglaho ang kuya sa paningin. Agad siyang nagtangkang umalis, pero biglang lumitaw ang 2 pulis at hinarang siya. Ginamit niya ang buong lakas para makatakas at nagtago sa isang eskinita. Ngunit bago pa siya makahinga, may kamay na sumulpat mula sa likod, pinatulog at pinahimbing siya. Pagmulat niya ng mga mata, nasa mesa na naman siya sa kanilang silid. Naguguluhan siya. Nakita niya ang kuya na nakahiga sa kama, tumatawa na parang walang nangyari. Agad siyang tumakbo sa banyo, nilock ang pinto, at sumigaw, "Ibalik mo ang tunay kong kuya. Ano ang ginawa mo sa kanya?" Tumanggi ang kuya, sinabing nanaginip lang siya ng masama. Maya-maya, wala na siyang narinig mula sa labas. Kinuha niya ang isang bakal na tubo at dahan-daang binuksan ang pinto. Wala ang kuya, ngunit bigla itong sumulpat at sinunggaban siya, at inihiga sa sahig. "John Ho, hindi totoo ang mga nakita mo. Ang lapis, ang taxi, at ang mga lalaking iyon, hindi totoo sa realidad," paliwanag ng kuya. "Kung ganoon, bakit malinaw pa rin sa isip ko ang mga alaalang iyon?" Tanong ni John Ho. "John Ho, ang gamot mo. Uminom ka ba ng gamot kagabi?" Naalala niya. Kagabi, nadulas ang gamot at nahulog sa ilalim ng kabinet. Dahil sa abala, nakalimutan niyang inumin ito. Doon niya napagtanto na nagkamali siya sa pagdududa sa kuya. Nahiya siya at agad humingi ng tawad. Ang huling piraso ng ebidensya. Ngunit nang umalis ang kuya, napansin ni John Ho ang lapis na nahulog sa sahig. Nakita rin niya ang tip ng lapis sa mesa na mula pa kagabi. Sigurado siyang hindi iyon panaginip. Lahat ng nangyari kagabi ay totoo. At ito pa, hindi niya nabanggit sa kuya ang tungkol sa taxi. Kaya paano ito nalaman ng kuya? Kinilabutan siya. Agad niyang sinabi ang lahat sa ina. Nagulat ang ina at gustong sabihin ito sa ama, ngunit pinigilan siya ni John Ho. Sinabi niyang kung lalabas muli ang kuya ngayong gabi, sasama niya ang mga magulang para sundan ito. Ang ama, ang ina, at ang paglalaho. Pumayag ang ina, ngunit ng gabi ring iyon, narinig ni John Ho na may tumatawag mula sa silid ng ina. Mukhang nalaman na ng batang ito ang lahat. Binalot siya ng takot. Baka may problema rin ang ina niya. Sinubukan niyang makinig, pero nadinig ng ina ang tunog ng kanyang yapak. Nagmadaling lumabas ang ina. Agad siyang nagtago sa banyo. Narinig niyang nag-uulat ang ina sa kabilang linya tungkol sa kanya. Lalo siyang kinabahan. Narinig niyang papunta na sa kanyang silid ang ina. Kaya dali-dali siyang tumalon sa bintana at umakyat mula sa labas papunta sa ikalawang palapag. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagbukas ng pinto ng ina, nakabalik na siya sa kama, nagkukunwaring tulog. Tinitigan siya ng ina. "Anak, pinagpawisan ka ng sobra," sabi ng ina sabay alis sa silid. Pagkababa ng ina, muling tumawag sa telepono. "Bumalik ka agad. Nabisto na rin ako," sabi nito. Lalong kinabahan si John Ho at napagtantong kailangan niyang tumakas. Tumalon siya mula sa ikalawang palapag. Narinig ng ina ang tunog at naglabasan sila ng pinto. Nasalubong niya ang ama na kada rating lang. Napansin niyang may kakaiba rin dito, dahil sa kakaibang ngiti ng ama, kitang-kita na may tinatago ito. Bago pa siya makaalis, lumapit ang ina, kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Agad niyang itinulak ang ama at tumakbo palayo. Habang hinahabol siya ng estranghero, buti na lang at nakita niya ang presinto ng pulis sa di kalayuan. Biglang sumulpat ang isang delivery boy at nabangga ang lalaki. Sinamantala ni John Ho ang pagkakataon at huminto sa sasakyan ng pulis. Ang oras na nawala, akala ni John Ho, ligtas na siya. Pero ang sumunod na nangyari ay lubos na nagpagulat sa kanya. Sa presinto, ang pulis na mas matanda pa sa kanya ay tinawag siyang Tito. Hindi niya pinansin, ngunit nang suriin ang kanyang pagkakakilanlan.
ID number 123,456,789. Tama, di ba? Ipinanganak noong 1977. Kaya, 41 ka na ngayon. Ano? Imposible. 21 lang ako. Nalito si John Ho. Agad niyang tinanong, hindi ba 1,978 at 1,997 pa lang ngayon? Ngunit itinuro ng pulis ang kalendaryo. Tiningnan niya at napansin na ang kalendaryo na dapat 1,997 ay naging taong 2017. Doon niya lang napansin na lahat ng tao sa silid ay may hawak na smartphone at sa TV, ipinapakita ang pagbisita ni Trump sa Korea. Tuluyan siyang nataranta. Tumingin siya sa salamin. Ang dating bata niyang mukha ay naging mukha ng isang gitnang edad na lalaki, may mga peklat. 20 taon ang nawala sa alaala niya. Ang manika at ang pagpatay. Upang malaman ang katotohanan, bumalik siyang muli sa lumang bahay. Ngayon ay wala ng tao roon, kundi mahinang tugtog mula sa itaas. Umakyat siya, dala ang pagtataka. Ang tunog ay mula sa kanilang bahay, galing sa kwartong kailanman ay di nabuksan. Dati, sinabihan sila ng ama na may mahalagang gamit ng dating may-ari sa silid na iyon at mahigpit na ipinagbawal na buksan. Ngunit madalas makarinig si John Ho ng mga tunog mula roon. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Nakita niya ang dalawang manika na puno ng dugo, may kutsilyo sa tabi ng mga ito. Tila sinadyang gayahin ang eksena ng isang pagpatay. Habang litong-lito siya, pumasok ang kuya, kasunod ang kanilang mga magulang. Doon, nagsimulang magsalita ang kuya at ipinagtapat ang nakakatakot na katotohanan sa likod ng lahat. 20 taon na ang nakalipas, isang pagpatay ang naganap sa bahay na ito. Pinatay ng salarin ang lahat ng nakatira, maliban sa isang 3 taong gulang na batang lalaki. Lumaki ang batang iyon hanggang maging pinuno ng sindikato. Hindi pa rin siya matahimik, kaya't nagbayad siya ng malaking halaga para ipaimbestiga ang kaso. Pagkalipas ng 4 na taon, natagpuan niya ang salarin, si John Ho. Ngunit nang mahuli, hindi na maalala ni John Ho ang anumang nangyari. Napatunayan nilang matapos ang krimen, dumanas si John Ho ng matinding psychological trauma, na naging dahilan ng amnesia o pagkawala ng alaala. Ang investigasyon at ang pamilya. Ayaw siyang patayin agad ng pinuno, na siyang batang lalaki noon. Nais niyang malaman ang motibo ng pagpatay. Kaya naisip nila ang isang paraan, ibabalik ang alaala ni John Ho sa panahon bago ang krimen sa pamamagitan ng hypnosis at pampatulog na gamot. Kumuha sila ng mga profesional na aktor. Ang maestro sa hypnosis ang gumanap bilang ama. Ang profesional na artista ang gumanap bilang ina. At ang pinuno, ang batang nakaligtas, ang gumanap bilang kuya. Sa alaala ni John Ho, ang pamilya nila ay lilipat ng bahay. Kaya nang magising siya, inakala niyang sila ang kanyang pamilya. Ang bahay na nilipatan nila ay ang mismong lugar ng krimen. Ang mga tunog sa kwarto ay ginagaya ang eksenang naganap. Ang layunin ay pukawin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng mga eksena. Ngunit bago pa Manila matapos, may nangyaring hindi inaasahan. Pinaghinalaan ng pulis ang kuya, ang pinuno, na sangkot sa pandaraya, at pilit siyang dinala. Nakita pa ito ni John Ho. Upang itago ang katotohanan, nagpapanggap ang mga tauhan ng pinuno bilang pulis. Pagkatapos, ginamit ng pinuno ang koneksyon sa lipunan para mapalaya siya. Ngunit pansin ni John Ho ang kawalan ng ulan. Dahil noong naganap ang krimen, umuulan. Napilitan silang maghintay. Habang naghihintay ng ulan, napansin ni John Ho ang ilang kahinahinalang bagay, hanggang sa mabuking niya pati ang ina, at magsimula ang kanyang pagtakas. Ang katotohanan at ang huling pagbabalik. Bagamat nalaman na niya ang totoo, naniniwala pa rin si John Ho na hindi siya pumatay ng tao. Nawalan ng pasensya ang pinuno at napagpasyahang patayin na siya sa liblib na lugar. Ayaw ni John Ho mamatay ng walang laban. Tumalon siya mula sa sasakyan at tumakas. Habang hinahabol siya, bigla siyang nabangga ng isang nawalan ng kontrol na truck. At sa banggaang iyon, biglang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. 20 taon na ang nakalipas, nagbiyahe ang pamilya para magbakasyon. Nagkaroon ng aksidente. Namatay ang kanilang mga magulang. At halos wala ng buhay ang kanyang tunay na kuya. Upang iligtas ang kuya, dinastos ni John Ho ang lahat ng ipon ng pamilya.
Ngunit dumating ang krisis sa ekonomiya at nawalan din siya ng trabaho. Napilitan siyang mangutang, ngunit walang handang tumulong. Hanggang sa isang araw, sinabihan siya ng doktor na malubha na ang kalagayan ng kuya. Kapag hindi siya agad nakalikom ng pera, mawawalan na ng pag-asa ang kuya. Dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, ginamit niya ang black box na nakuha niya sa aksidente ng pamilya para makapag-imbestiga sa kaso ng pagpatay sa bahay na iyon. Ang pamilya na pinatay ay nagtatago ng malaking investment na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Upang makakuha ng pera para sa kanyang kuya, pinatay niya ang lahat ng tao sa bahay at kinuha ang kayamanan. Ang dahilan kung bakit niya nakita ang bukol ng kuya sa kabilang binti ay dahil na-hospital pa rin ang tunay niyang kuya. Hindi pa rin siya gumagaling. Ang kuya na kasama niya sa bahay ay pekeng kuya. Ang buong kwento ay hindi tungkol sa pagpapalit ng katauhan, kundi tungkol sa isang mamamatay tao na sinusubukang gisingin ang kanyang amnesia na dulot ng trauma. Ang lahat ng tao sa paligid niya, mula sa kuya hanggang sa ina, ay pawang mga artista. Ngunit ang ginawa niyang krimen ay para lang iligtas ang kanyang tunay na kuya. Grabe, ang bigat ng twist na yan, di ba? Isang simpleng bukol na lumipat, na uwi sa isang malalim at madilim na kwento. Ano ang masasabi niyo? Kung kayo si John Ho, gagawin niyo rin ba ang parehong desisyon? Ay comment niyo lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Ito ang JJ Tagalog Movie Recap, at hanggang sa muli. Follow.